I think isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili. At eto na nga mga kababayan, walang tiwala kay Ontiveros bilang isang kandidato ang mga kasama niya sa loob ng bakod. Expect daw ayaw kang tumakbo ni Jesus falsifikado. Bakit naman ganun falsifikado? At eto pa, Leni Robredo, ang pinakamalakas daw na makakalaban ni BP Sara sa darating na 2028 election. Siya lang ang pwedeng panlaban VP Sara. At walang iba yan, kundi si dating VP Benny. At ang tanong, sino nga ba ang posibleng makatambal ni BP Sara Duterte na magiging kanyang vice-presidente sa eleksyon? Pag-uusapan po lahat ng yan, maya-maya lang mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino. Sa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Master Judea. Tayo po'y nagbabalik para ipaglaban ang ating karapatan at manawagan para sa katuparan ng ating pinapangarap sa ating bansang minamahal. Ang matiwasay, masaya, maunlad at ligtas na Pilipinas. Yan ha! Pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow sa ating FB page at syempre, huwag kakalimutan na mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yan. Oo. At eto na, unang arangkada, Risa Ontiveros pumuposisyon na at naghahanda na para sa darating na presidential election. Pero ang problema, maski ang mga kasama niyang mga bida-bida, walang tiwala sa kanya. Oo. Paano na yan? Paano na yan? Risa Ontiveros, hindi ka daw trip nila, ayaw ka raw nila, pero ang nakakatawa, pinagpipilitan pa niya ang kanyang sarili, abay, tatakbo pa rin daw siya. Okay. Ito. Panoorin natin ang pagbebenta niya sa sarili na. Pero bago yan, mamaya pag-uusapan natin kung sino ang magiging malakas na kalaban ni President Duterte, VP Sara Duterte, at kung sino ang posibleng maging katandem ni VP Sara Duterte sa darating na 2028 election. Ang aga pa, no? Ang aga pa ng usapan natin sa election. Pero mas maganda ito, para ngayon pa lang nasasala na at napipili natin kung sino talaga ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansang Pilipinas. Huwag na tayo dun sa mga kurap, huwag na tayo dun sa mga sinungaling, huwag na dun tayo sa mga maarte, dun tayo sa may tapang at malasakit. Yun! Ayan So, panoorin po natin ang pagbibenta ni Risa Ontiveros sa sarili niya. Di ba? Ito na! Handa ka ba? Tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. I think isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili. Kailangan maghanda. First priority, pagkaisahin, i-unify, i-unite. And kasabay nun, and second priority, kailangan ako at bawat isa sa amin maghanda sa posibilidad na yun. Dahil napakalaking trabaho na kailangan talaga ng ating bayan at kailangan kung sino man sa amin ay tumakbo, kung maging Pangulo o Vice Presidente, dapat talaga ibubuhos ang buong sarili. Ibubuhos ang sarili hindi pondo Tama na. Baka mamaya, pondo ang ibubuhos nyo, hindi sarili nyo Up to the job kami. Up to the job. Mahirap yung mga ganyan. Diba? Mahirap yung mga ganyan kasi ilang beses na natin narinig yan. Ilang beses na yung kasalukuyan nga. Kung kinangin ang dami-daming pinangako ni isa wala natupad. Diba? So, ano ba ang matatandaan na ligasiya ni Risa Ontiveros? Yung pagiging makakaliwa niya? Yung anomalya sa PhilHealth at yung pagbabayad niya sa mga testigo para idikdik ang mga tao na gusto nilang pabagsakin. So far, yun lang ang ligasiya ni Risa Ontiveros na natatandaan ng mga Pilipino. Alam nyo kasi ang taas ng pangarap ni Risa Ontiveros no? Noon, alam nyo kung ano lang ginagawa nito? Pasigaw-sigaw lang sa kalsada to Pasigaw-sigaw sa kalsada, mukhang ulik ba? Tapos, ang target niya ngayon maging presidente na. Medyo makapal din ang pagmumukha Yung isang nobody nagtrabaho yung isang nobody nagsigaw-sigaw lang sa kalsada, nagtrabaho sa PhilHealth, kuminis ang balat
dahil nabalot sa anomalya, abay ngayon, magpe-presidente na. Oo. Parang medyo may pagka-ambisyosa ka ata sa part na yan, ha? Oo. Oo. Eh, pati kakabi mo nga ayaw sa iyo, eh. Oo. Oo. Diba? Pati ang kakabi mo ayaw sa iyo, eh. I think isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili na tumakbo sa pagkapangulo. O, diba? Ha? Ha? With all due respect to Senator Risa Hontiveros, I don't think, she should run for president. Ayaw sa'yo. Oo. Ayaw sa'yo. Naku po. Instead, she should run as Akbayan's first nominee. O, pinababalik ka sa mga kaliwang grupo. Pinababalik ka. Oh. Oh. Samantala ito pa, Chel Jokno will run for senator while Akbayan remains as the first party list. Oh, Lenny Bam 2028. Ayaw sa'yo, ah. Ayaw sa'yo. Ang gusto niya, Lenny Robredo, tsaka Bam Aquino. Oh, pero sabi ni Risa, sa tingin daw niya, siya ang oposisyon na naghahanda ng sarili para tumakbo sa pagkapangulo. So, ang alam ko ngayon ang oposisyon, si BP Sara, eh. Kasi wala na kayo, nilubog na kayo doon sa Cubeta, sa Poso Negra, sa Kangkungan, wala na. So, ang malakas ngayon na oposisyon, walang iba kundi ang Duterte. Ha? Huwag kang binabida. Oh. Diba? Oh. With all due respect daw, ayaw kang tumakbo ni Jesus falsifikado. Eh, bakit naman ganun falsifikado? Magtatampo si Risa sa'yo niyan. Alam mo namang gigil na yan tumakbo sa pagkapangulo, tapos babasagin mo lang. Huwag ganun. Binabasag mo yung trip, eh. Binabasag mo yung trip, pinipigilan mo. Ang dapat daw, Leader Robredo, Bam Aquino, ala. Bakit ka nakikialam? Eh, gustong-gusto nga ni Risa tumakbo. Oh. Ang sabi ni Risa Hontiveros, magkaisa daw kayo. Aba, bakit nagbabanatan kayo? So, eto problema ngayon. Diba? Eto problema. Oo. Eto problema natin Tinawag yun. na bida-bida ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Bam Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabing niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Lenny Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Nako, yan ang pala sinasabi ko, eh. Oh. Luhaan na naman si Trillanes. Oh, luhaan na naman si Trillanes dahil yung inaakala niyang kakampi niya ay kumukontra sa kagustuhan niya. Sabi ko naman sa inyo, eh, etong si Trillanes, kapag hindi ka umayon sa gusto niya, kapag kinontra mo ang kagustuhan niya, kalaban ka niya. O, di ba dati, natatandaan nyo, lumapit ito kay President Duterte. Gusto maging vice presidente. Eh, tinanggihan ni PRRD. Kaya ngayon, galit na siya sa lahat ng mga Duterte. O, tapos ngayon, pati mga dilawan, inaaway na niya kasi taliwa sa opinion niya. Sa madaling salita, wala nang tiwala si Trillanes kay Lenny Robredo at kay Bam Aquino. O, sino nakakampi niya ngayon? Si sino ngayon ang isusulong ni Trillanes na maging Pangulo? Ako ang gusto ko, magtandem kayo ni Risa Hontiveros. Total, parehas naman, mataas ang pangarap ninyo, eh. Parehas naman kayo mga sinto-sinto, di ba? So now, papaano yung goal ni Risa Hontiveros na mag-unify kayo, parang hindi na talaga ata kayo mabubuo. Dahil kanya-kanya kayo, may kanya-kanya kayong agenda. Pare-parehas kayo mga hipokrito. Oo. Pare-parehas kayo mga hipokrito.
So, ang problema na lang nyo ngayon, kung paano nyo tatalunin si VP Sara Duterte. Yun ang problema nyo ngayon. Pero, sino nga ba ang pwede na makalaban, na magiging malakas-lakas na kalaban ni VP Sara Duterte? Ha? Panoorin nga natin to. Ako sa ngayon, wala pa Ay, ikaw ang kalaban. Ayun naman si Elise, oh. Ikaw ang lalaban kay VP Sara Duterte. po. Sinasabi ng mga kasama namin, mag-organize kami, and hopefully before the end of the year, we can come up with our candidate. Pero sa akin, pananaw, dapat ang isa lang ang pwedeng panlaban kay VP Sara. At walang iba yan, kundi si dating VP Benny. Yun, kasi walang issue ng korupsyon kay VP Benny. Kaya lang, magkakaroon ng dalawang school of thoughts yan. Whether we will coalesce with the administration or we will fight alone. Para sa akin, we should fight alone. Ayan. Si Leni Robredo pala. Ang posible daw na malakas, na makalaban ni VP Sara Duterte ay si Leni Robredo. So, paano na nga si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros, gustong-gusto pa naman yan. So, once again, Trillanes, kayong dalawa ni Ontiveros, pwede kayong dalawa. Para maganda ang laban. Gusto ko nga, lahat kayo tumakbo eh. Lahat kayo tumakbo para magkaalaman na. Gusto ko mapatunayan natin sa buong mundo at sa buong Pilipinas na hindi mananalo itong si Marcos Jr. kung hindi dahil kay VP Sara Duterte. Kasi dito, sa darating na eleksyon, mapapatunayan natin na ang resulta ng bilangan kung ilan ang boto na makukuha ng i-endorso ni Marcos Jr. At dito tayo magkakaalaman at dito rin mapapahiya ang mga loyalistang budol katulad ni Lara Gabon. Diba? Kasi wala daw boboto kay VP Sara Duterte. Pero alam na alam niya sa sarili niya na hindi mananalo yung amo niyang bangag kung hindi nila nakuha si VP Sara. At ang ibig bang sabihin ng mga kaganapan ngayon ay imbes na magkaisa sila, mga dilawan, pulawan, pinklawan and all that, ay magbabanggaan sila. Diba? Ito lang nga natin. Ito lang nga natin ang video. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Ay, tama naman. Siya talaga. Siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Nakikita naman natin yan eh. Aminado ka naman dyan. Pero bakit pinagpipilitan mo sarili mo? Sige nga. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang United Opposition candidate. Magbayad ng mga testigo, ganon. At kasuhan yung mga vlogger at mga kritiko na nagkikriticize sa inyo. Ganon. Diba? Kasi, kung ano ang ginagawa mo ngayon, Risa, kung ano ang ginagawa mo ngayon, reflection yan sa mga gagawin mo sa mga darating na panahon. Something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin. Nasubukan na natin yung mga dilawan. Nasubukan natin yung pula. Nasubukan na natin yung dilawan. Ano nangyari sa bansa ng Pilipinas? Pero, nung nasubukan natin yung taga Mindanao, si Duterte, pumayapa ang Pilipinas. Nagkaroon ng dangal ang Pilipinas. Kinabiliban ng ibang bansa ang Pilipinas. So, yun ang dapat na maulit. Di ba? Yun ang dapat maulit. Risa Ontiveros. Hindi yung mga dati nangangako magpapasagasa sa tren. Ano pa ba? Jesus Maria Santissima. Kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin. Ikaw nasubukan ka na eh. So, ikaw yung dapat na iniiwan eh. Nasubukan ka na, wala ka namang kwenta. Wala kang silbi. We want something better. Something better. Yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something
much better Ah, than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit ayan. sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na Malasakit binanggit daw, mo kanina. Kasi Oh. kailangan malalakas tayong Oo, lahat malakas at malalakas talaga. yung mga Oo. leader natin para Oo. bakahin ng napakaraming Oo. bibigat na hamon. Yan. Kailangan magpoprotekta kasi Yan. deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure. Ayan. Yung feel secure, naramdaman natin yan nung panahon ni Duterte. Oo. Di ba? Ang hindi lang secure sa panahon ni Duterte, yung mga mandarambong, yung mga adiktos, yung mga sindikato, yan. Hindi sila secure eh. Kinakabahan sila nung panahon ni Duterte. Diba? Oo. Pero, yung mga nagdaan na Aquino administration at iba pang mga administration, walang pagbabago. Kaya nga, si Duterte nalagay pa yan sa Time Magazine kasama nila, sila Russia, si Putin, tsaka si, ano ba? Basta yung mga malalakas na pinuno sa mundo, nasama si Pangulong Duterte kasi malakas siya. At ang sinasabi mong malasakit, para kunyari ka pa hindi mo pa sinabi yung tapang Yung tapang at malasakit, yan po, a brand of governance ng mga Duterte. Gaya-gaya naman kayo Oh. So yan, mga kababayan. Kawawang Ontiveros, nagsisimula pa lang ang laban, talo na agad. Pero, sana uulitin ko sana tumakbo si Trillanes at magkatandem sila ni Ontiveros para may comedy tayo sa 2028 election. Para may comedy tayo sa 2028 election. Pero ang pinakihintay natin ay kung sino ba ang ikakandidato ng administrasyon ni Marcos Jr. Pumoporma si walang ibang pumoporma kundi si John Vic Remulla pa lang baka si Lacson tumakbo ulit o kaya si Tito Soto, di ba? Dapat tumakbo din si Remulla. Pero pag-isipan nila ng mabuti kung sino ang itatakbo nila, kung sino ang ikakandidato nila. Kasi kapag nanalo si VP Sara Duterte, medyo delikado sila. Medyo delikado po sila. Ayan. May itinatago nga ba ang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Ano magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Yeah. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves Nako. to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit na konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a concord. Alam naman natin na hindi na pwede ang concord. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos paggagawa ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So anong option? Banda ko sabihin, hindi na kaya ng concord, kaya kailangan con-as. Pagka con-as, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Yan. So ito na nga mga kababayan. Ito rin yung sinabi ni VP Sara Yung mayroon pa bang mangyayaring eleksyon sa 2028? Dahil katulad nga ng sinabi, papalitan ng konstitusyon. 'Di ba? Pag pinalitan ng konstitusyon, maaaring manatili na naman ang isang Marcos sa kanilang mga posisyon. Yun ang nakakatakot. Pero hindi po yan papayag ang taong bayan. Dahil ngayon pa nga lang, nagrereklamo tayo 3 taon pa lang sila nakaupo, naubos na yung kaban ng bayan, paano na kung magtatagal pa sila dyan? Diba? Kaya nga, nagdeklara si VP Sara Duterte na maaga para makita natin kung ano yung magiging mga galawan nila.
this is actually a political strategy na ginagawa. Alam ko, political strategy na ginagawa ni VP Sara Duterte para malaman natin yung mga galawan ng gobyerno. Kung sila ba ay may balak na bitawan ang Malacanang o bitawan ng gobyerno o wala. Ngayon, malalaman na natin yan. At ang sabi nga ni VP Sara Duterte, di ba? December of 2026, or 2026 or 2026, doon siya magdi-declare kung siya ay tatakbo o hindi. Pero, ginawa niyang mas maaga para makita natin ang galaw ng gobyerno. Makikita natin ang galawan yan. Hindi naman naman nag-iisip yan. Ang gusto lang nila makuha, yung kaban ng bayan. Yan. Yun po ang pinagkakaabalahan nila. Kaya wala sila nakukuha Wala sila nagagawa sa bansa natin Pahirap ang bansa natin Di ba? So, yan ang problema. Oo. Dapat malakas na kandidato ang mapipili nila. Babalikan talaga sila ni VP Sara Duterte sa pinagagawa nila sa kaban ng bayan, sa pinagagawa nila sa mga Pilipino, at higit sa lahat, sa pinagagawa nila sa tatay ni VP Sara Duterte. At kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, sino ang gusto nyong maging katandem ni VP Sara Duterte? Sige, i-comment nyo dyan sa comment section. Malay nyo, baka isa dyan sa mga i-comment nyo, yun ang napusuan ni VP Sara Duterte at mapili niya. Kasi yung sinasabi ni Robin Padilla, ayoko dun. Ayoko dun kay Amy Marcos. Ayaw na nga natin ng Marcos. Binudol tayo ng Marcos, tapos magpapabudol pa ulit tayo sa Marcos. Tandaan po natin na ang magkadugo ay mananatiling magkadugo yan. Blood is thicker than water. So, kung ano man ang nangyayari sa politika ngayon, politika lang yan. Pwede naman nag-uusap sila na hindi natin alam, di ba? Pero yung politika, pag nagpakain ka sa sistema ng politika, matatalo ka. Dapat yung politika sinasamahan mo ng puso, sinasamahan mo ng tapang, sinasamahan mo ng malasakit. Kasi, kung puro politika ka lang, ang mangyayari dyan, magkakagulo talaga tayo Mag-aaway-aaway katulad ngayon. So now, i-comment ninyo kung sino ang pupwede o posible na maging katandem ni VP Sara Duterte. I-comment nyo dyan sa comment section. Pero ako nag-iisip lang ako paano kaya? Baka bigla tayong magulat, no? Baka bigla tayong magulat na si VP Sara Duterte, tapos si Leni Robredo ang Vice President. Naku po, magkakagulo ang Pilipinas nun. Pero abangan natin ang mga development kung anong mangyari, kung sino ang mapipili ni VP Sara Duterte. Kasi hanggang ngayon, hanggang ngayon, nag-iisip pa yung mga yan kung tatakbo ba sila. At hanggang ngayon, ngayon sa puntong ito, magmula sa puntong ito, may mga lalapit na dyan kay VP Sara Duterte na makikitaan din sa kanya. Gusto maging vice presidente niya. Pero abangan natin ang desisyon ni VP Sara Duterte. Matalino yan. Alam niya kung ano gagawin niya. Basta tayo nandito, together with the Banateros at mga matitinong mga Pilipino, susuportahan natin ang Duterte. Duterte all the way tayo. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Panagutin natin ang mga nagpahirap sa atin at umubos dito sa kaban ng ating bayan. Mananagot sila sa tamang panahon. Tandaan nyo yan. Malapit na yan mga kababayan. Abang-abang tayo. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.